Okay, so mga pahayag sa paghahambing at module bilang 4. Okay, so naririto ang, ayan, advance siya. So ang layunin natin sa module bilang 4 ay nagagamit ng maayos ang mga pahayag sa paghahambing, gaya ng higit o mas, di gaano, di gasino, at iba pa. Okay. At meron ako ditong isang larawan. Okay, so alam ko naman na alam nyo kung ano yan. So nakikita natin ito ay isang gagamba. Okay. So, bakit ba natin pinag-uusapan ng gagamba? Magsasabong ba tayo ng gagamba? Okay. Kasi noon, di ba, nung ako'y bata pa, parang kailan na ako, hindi, sa matagal na panahon na, nung ako'y bata pa, so kalimitan o uso noon yung paglalaro ng gagamba na nilalagay sa posporo. Okay. Pinapagsabong. So, hindi lang mga manok ang pinagsasabong, maging ang mga gagamba. Okay. Pero karagdagang kaalaman lamang tungkol sa mga gagamba. Okay. So, ang mga gagamba, di ba, gumagawa yan ng tinatawag natin mga spider web sa English o sa Tagalog, yung mga sapot. Okay. So, alam niyo ba na ang kanilang paggawa ng sapot ay inaabot ng 30 minutos hanggang 1 oras. So, hindi po ganun pala, hindi ganun kadaling gumawa ng sapot. At ang isa pang bagay, kalimitan daw na gumagawa ang mga gagamba ng kanilang sapot tuwing gabi. Pagkatapos kinabukasan, kapag araw na, ito'y kanilang sinisira na. Okay, so gagawa sila sa gabi tapos sisirain na sa araw. Yun yung pangkaraniwan. Bagamat may ilang mga gagamba na hindi sinisira ang kanilang ginawang sapot sa araw. Pero halos lahat daw po ng mga gagamba ay sa gabi gumagawa ng bahay o ng sapot tapos umaga ay sinisira na ito. Gayun din, ang pangunahing layunin daw ng paggawa ng sapot ay tawag nito upang mahuli ang mga insekto. Diba? Na nila namang kakainin. Kilala ang mga gagamba bilang tinatawag na predator na tinatawag sa science. Okay? Ibig sabihin sila ay naninila o kumakain. Okay? Sila ay mga carnivore. Ika nga nila. O, diba? Naipasok natin yung siyensya o agham. So, kumakain sila ng mga insekto. Kaya sila gumagawa ng sapot para mabitag ang mga insekto. So, ilan lamang po yan sa mga karagdagang kaalaman. Bagamat marahil ang iba sa inyo ay alam na ito. Okay. Zen, pakikomento po ang iyong buong pangalan bilang attendance. Okay. So, tayo ay magpatuloy na. Okay. So, ngayong araw, kaya tayo nagbigay ng trivia ukol sa gagamba ay magbabasa tayo ng isang alamat. So, gaya ng sinabi natin kapag sinabing alamat, okay, ito ay mga kwento ng mga pinagmulan o pinanggalingan ng mga bagay-bagay. So, titingnan natin, okay, ano ba yung nilalaman ng kwentong ito? Okay, paano ba nabuo ang gagamba? Okay, at ilang mga impormasyon pa ukol dito. Okay. Sige. Tayo ay magpatuloy na. Sa susunod, subukin po natin gumamit ng Google Meet. Akin pong tinatansya muna ang mga dumadalo sa online na klase. Kapag tayo po ay umabot ng 10, sa susunod na klase tayo po ay mag-Google Meet para makausap ko naman kayo ng harapan. Hindi man harapan, pero marinig ko man lang ang inyong mga magagandang tinig. Okay? Sige, so tayo ay magpatuloy na. So ito na nga po ang alamat ng gagamba. So si gamba ay isang manghahabi. Siya ang pinakamahusay sa lahat ng manghahabi sa kanilang komunidad. Sapagkat alam niyang siya ang pinakamagaling, taas no siya at walang sino mang pinapansin. Okay. So buhat po dito sa ating introduksyon pa lamang, ano bang pag-uugali ang taglay ni gamba? Sige nga, pakikomento ang inyong mga sagot. Okay, anong pag-uugali meron siya? Nakilala na natin yung ating bida. Ating pangunahing tauhan na si gamba. So ano ba ang ugali ni gamba? Base lamang dito sa ating introduksyon. Sige, tingnan natin. Okay, so meron na tayong sagot. Ang bilis. Okay. So sabi, siya daw ay
Yabang. Okay, tumpak. So ano yung ating naging hint, ika nga nila, o patunay na si Gamba daw ay mayabang? Okay, dahil sa mga salitang ito. Okay, so sabi dito, sapagkat alam niyang siya ang pinakamagaling taas noo siya at walang sino mang pinapansin. So tumpak yun, di ba? Siya ay merong angking kayabangan. Okay, na hindi kagandahang asal. Okay. Ano pa? Meron pa bang ibang? Si Wilfredo nga pala ang sumagot noon. Okay. Tama yon, Wilfredo, mahusay. Ano pa? Ano pa kayang pag-uugali ang taglay ni Gamba? Base dito sa ating introduksyon. Siyempre, hindi lang naman puro negatibo ang taglay niyang pag-uugali, di ba? Hindi lang siya basta mayabang. Ano naman yung positibo? Positibong ugali niya. O, positibong katangian. Sige nga, tignan natin. Hasain natin ang pagsusuri ng balagtas. Meron na bang sagot? Wala pa. Ay, lumiit. Sorry. Ba yan? Okay. Meron na bang sagot? Walang positibong katangian si Gamba? Ayan, mahusay, Wilfredo. Okay. So, lagi nating tatandaan na ang lahat ng tao, ang lahat ng bagay, laging merong positibong katangian. Hindi lang laging negatibo yung dapat ating binibigyang pansin. So, katulad ni Gamba, gaya ng sinabi ni Wilfredo, siya ang pinakamagaling namang hahabi, di ba? Yun nga yung dahilan, di ba, kung bakit siya may kayabangan taglay. Dahil masyado siyang, kumbaga, bilib sa kaniyang sarili. Dahil siya ay mahusay namang hahabi. Okay, tumpak yun, Wilfredo. Okay, tayo magpatuloy. Pwede ba ate, galit na umangil si, parang may nalampasan. Okay, sige. Hindi. Pwede ba ate, galit na umangil si Gamba? Lumayo-layo ka nga rito, huwag mong mahiram-hiram ang pamburda ko. Baka masira lang ito, wala kang perang ipambayad dito. Layo! Napaiyak ang kapatid na babae ni Gamba. Naramdaman niyang hindi siya itinuturing na kapatid ng ate niya. Parang langit ang taas nito. Napakahirap abutin. Sige, di ba? So, nakita naman natin kung paano magsalita si Gamba, di ba? Lalo na't ito'y kanya pang kapatid, di ba? So, tayo ay magpatuloy. Maya-maya, ang kapatid na lalaki naman ang lumapit kay Gamba. Ate, tulungan mo naman ako. Pakisulsi mo naman ang napunit na kamiseta ko. Lumayo ka rito. Istorbo ka talaga? Doon ka sa nanay magpasulsi. Walang ginagawang matandang yan. Sige, layo ka rito. Layo. Narinig ng ina ang mapagmataas na tinig ng anak. Nagpupuyos ang damdamin ng kahabag-habag na ina. Gusto sana niyang saktan si Gamba, subalit nagpigil siya. Sumusobra ka na, Gamba. Obligasyon mong pakitaan ng mabuting asal ang mga kapatid mo. Kung manghihiram sila sa iyo, pahiramin mo. Kung humihingi sila ng tulong, tulungan mo. Hindi lang kapatid mo ang dapat pagpakitaan mo ng kagandahang loob. Lahat ng nangangailangan ay dapat mong kalingain. O, di ba? Sa kabila ng asal ni Gamba, ang kanyang ina ay napakahinahon pa ring makipag-usap sa kaniya. Diba? Nakita natin yung pagkakaiba ng kanilang pag-uugali. Parang walang narinig si Gamba. Patuloy itong humabi ng tela mula sa mga sinulid na nasa ikitan niya. Isang gabing inaaya si Gamba ng ina upang maghapunan, pagalit itong sumigaw. Ano ba kayo? Iniistorbo na naman ninyo ako? Di ba ninyo nakikitang hindi pa ako tapos sa hinahabi ko? O, di ba? So, si nanay na ang nagmagandang loob na alokin para kumain si Gamba. Pero anong sinagot nito? Di ba? Ito ay pagalit pang sumagot na wag siyang istorbohin. Diba? Baka magkasakit ka, iha, kung malilipasan ka sa pagkain. Wala kayong pakialam.
Gamba, pagpipigil ng mapagmahal na ina. Kasalanan sa Diyos ang pagtanggi mo sa pagkain. Ano bang kasalanan? Wala akong pakialam kung kasalanan man 'yun. Inuulit ko, pabayaan ninyo ako sa ginagawa ko. Ang galit na sabi ni Gamba. Patawarin ka ni Bathala, luha ang sabi ng ina. Sana humabi ka na lang ng humabi, inis na hiling ng kapatid na babae ni Gamba. Oo nga, humabi ka na lang ng humabi ng humabi, dugtong ng kapatid niyang lalaki. Okay, so pansinin natin, okay. So ang kanyang ina, sa kabila ng asal ni Gamba, ito ay nanatiling mahinahon. Okay? So ito yung isang pagkakataon kung saan, 'di ba, niyaya siyang kumain pero padabog siyang sumagot. Galit pa rin ang kanyang pagsagot. Okay? Ang sabi ng nanay niya, nawa ay patawarin ka ng Diyos o ni Bathala. Okay. Ang sabi naman ng kanyang mga kapatid niyang babae at saka kapatid niyang lalaki, sana ay humabi ka na lamang ng humabi. Bakit? Kasi lagi lang naman daw iyon ang ginagawa ni Gamba. At yun din ang kadahilanan kung bakit ganon kasama ang kanyang pag-uugali. Dahil nga sa masyado siyang kumbaga tiwala sa kanyang sarili. So ito ay labis-labis na. So totoo nga yung kasabihan na anumang bagay na labis ay masama. Di ba? So tayo ay magpatuloy. Ang hiling ng magkapatid ay dininig ni Bathala. Sa isang makapangyarihang tinig ay narinig ng lahat ang galit nito. Naging mapagmataas ka sa kaunting kaalamang bigay ko sa iyo. Di mo kinakalinga ang mga kapatid na kailangang tulungan. Hindi mo rin binigyan ng puwang sa puso ang magulang mo. Pati na biyaya sa pagkainang dulot ko ay tinalikuran mo. Bilang parusa, paghahabi na lang ang gagawin mo araw-araw, oras-oras, minu-minuto. Pagkasabi nito ay biglang nawalang parang bula si Gamba. Isang insektong paikot-ikot na humahabi ng sapot ang naiwan sa silyang kinauupuan ng dalaga. Sa awa sa anak ay napahagulgol ang ina at marahang hinaplos nito ang insekto at tinawag na Gamba, Gamba. Magmula noon, si Gamba ay tinawag ng Gagamba na araw-gabi ay walang tigil sa paghabi, hindi nang sinulid sa ikitan, kundi ng sapot mula sa kanyang katawan. At iyan ang pinaniniwalaang pinagmula ng alamat ng Gagamba. Okay, o sige. So talakayin natin ang alamat na ito. Okay, so kung inyong mapapansin, siya ay nahahawig doon sa alamat ng pinya. Diba? O sige nga, suriin natin. Ano ang pagkakatulad ng alamat ng pinya sa alamat ng Gagamba na ating binasa? Sige nga, magbigay ng isa. Ano ba ang inyong napansin na kanilang pagkakatulad? So ating isipin o kakaisipin, ang taong mapagmahal at marunong gumalang ay lubos na kinalulugda ng marami. Aanihin mo ang talentong sa'yo lang makikita kung tatanda ka namang may lumbay at patuloy na nag-iisa. Ulitin ko pong uli, medyo magulo si ma'am. Ang taong mapagmahal at marunong gumalang ay lubos na kinalulugdan ng marami. Aanhin mo ang talentong sa'yo lang makikita kung tatanda ka namang may lumbay at patuloy na nag-iisa. Okay, so siyang tunay. Okay, syempre kung mayroong kasamaan, medyo may kasamaan ang iyong pag-uugali, ikaw ay lalayuan ng mga tao sa iyong paligid. Batid ko naman na wala namang merong gusto na tumandang mag-isa, hindi ba? So lahat tayo, syempre gusto natin meron tayong makakatuwang sa buhay, makakasama sa buhay. Sa halip na tayo ay nag-iisa lamang. Okay. Dagdag pa ni Wilfredo, mali po dahil masyado na niyang inaabuso ang kanyang kakayahan na biyaya ng
Diyos. So, tama yun, di ba? So, lahat tayo, pinagkalooban tayo ng tinatawag na gift. Lahat tayo merong talento. Marahil ang iba sa atin, hindi natin paalam, hindi pa natin nadidiskubre, o baka hindi lang natin binibigyang pansin talaga. Pero ang bawat tao, bawat individual, ay pinagkalooban ng kani-kaniyang talento. So, yung talentong ibinigay sa atin, dapat lang nating pagyamanin at gamitin sa pagtulong sa kapwa natin. Okay. Sige. So, tayo ay magpatuloy. Ayan. So, meron akong mga larawan dito na kakagutom. Ayan. So, nakikita na ba yung aking larawan? Ayan. So, nakita ka na. So, meron akong dalawang mansanas dyan. Okay. So, gusto kong gumawa kayo ng isang pangungusap tungkol sa mga mansanas sa ating harapan o sa ating screen. Magbigay ng isang pangungusap. Okay, tungkol sa larawan sa ating harapan. Gumamit po ng wastong bantas at gumamit ng malaki at maliit na letra. Sige po, pakikomento. Pangungusap tungkol sa mga sa larawang ito. Sige, magbibigay muna ng halimbawa si Ginang Montero. Okay, so ang aking pangungusap, ito ay base sa aking opinion lamang ha, mas masarap ang berdeng mansanas kaysa sa pulang mansanas. So, ganun lamang po ang inyong gagawin. Gumawa lamang ng pangungusap base sa larawang iyan. Sige, itatype ko rin po yung aking sagot. Ito ay para sa akin lamang. Maaring hindi ganito yung gusto ninyo, o maaring mas gusto niyo yung pula, pero ako mas gusto ko yung berde. So, mas masarap ang berdeng mansanas kaysa sa pulang mansanas. Sige, hintayin ko naman ang pangungusap ng iba. Sige nga. Ayan, meron na tayong isang pangungusap mula kay Zane. Ang sabi ni Zane, ang isa sa mansanas ay may pagkakaiba sa kulay kaysa sa isa. Siyang tunay, o di ba? Magkaiba ang kulay ng dalawang mansanas, bagamat pareho silang prutas, pareho silang mansanas, ang isa ay pula, ang isa ay berde. Tumpak. Sunod, sabi ni Wilfredo, ako'y may nakita na dalawang prutas na kay sarap tikman. Oh, okay. So, para kay Wilfredo naman, base sa kanyang pangungusap, alin man dun sa dalawa ay masarap. Okay. Sige, pwede rin. So, pareho niyang gusto, base sa kanyang pangungusap. Sabi naman ni Hans, ang pulang mansanas ay matamis. Tumpak, di ba? Pangkaraniwan naman na matamis ang mansanas, lalo na kung pulang-pula. Okay. Sige, susunod. Sabi din ni Hershey, parehong mansanas po, pero magkaiba ng kulay. Okay, sige, pwede rin yun. O parehong magkaiba ang kulay ng mga mansanas. Pwede rin yun. Muli po, kapag tayo po ay gagawa ng pangungusap, siguraduhin natin gumamit ng tuldok sa dulong bahagi nito. Bilang tawag nito, pagpapatunay na ang iyong pangungusap o bilang hudyat na ang iyong pangungusap ay tapos na. Okay. Sige, so mahuhusay ang ginawa ninyong pangungusap. So kung inyong mapapansin, hindi ba, sa ating ginawang pangungusap, hindi man tuwiran, tayo ay nagkaroon ng pagpili. Diba? Katulad sa aking pangungusap, ang sabi ko, mas masarap yung berdeng mansanas kesa sa pula. So, meron ding paghahambing. Okay, so hindi natin namamalayan sa pang-araw-araw nating buhay o sa halos lahat ng ginagawa natin, laging merong pagpili, laging merong paghahambing. O halimbawa, meron kayong ulam, di ba? O halimbawa, ang ulam nyo, pritong GG at saka pakbet. Okay, so magkaminsan, gusto nyo lang GG lang, o pritong GG. Minsan gusto nyo lang pakbet. Pero may mga pagkakataon na gusto nyo rin pareho. Siyempre, prito, kailangan meron ding
gulay. O, di ba? So, maging sa pagkain natin, sa pagpili ng ulam, tayo ay naghahaming. Tingnan natin, mukhang mas masarap yung GG. Ay, hindi. Parang mas masarap ang pakbet. So, okay. So, sa araw-araw nating pamumuhay tayo ay naghahambing na siya nating paksa ngayong araw na ito sa module bilang 4. Mga pahayag sa paghahambing. Okay? At sa ating paghahambing, tayo ay gumagamit ng tinatawag nating pang-uri. Okay. Ano ba yung mga pang-uri, ma'am? So, ito ay balik-aral lamang. Alam kong tinalakay ninyo na yan nung kayo ay nasa elementarya pa lamang. Okay. So, pag sinabi nating pang-uri, yan yung tinatawag na adjective sa Ingles. Pang-uri, adjective sa Ingles. Pag sinabi nating pang-uri, ito yung mga salitang naglalarawan. Okay. So, balikan natin yung mga pangungusap na ginawa ninyo. Oh, sige. So, yung sa akin muna. So, ang aking pangungusap muli ay mas masarap ang berdeng mansanas kaysa sa pulang mansanas. Okay? Sige nga, sinong makakatukoy ng pang-uri na aking ginamit sa aking pangungusap? Sige nga, tignan nga natin kung naaalala niyo pa kung ano ang pang-uri. Ano ang pang-uring ginamit ko sa aking pangungusap? Nasaan na ba yung pangungusap ko dito? Sige. Sige nga, ano ang aking ginamit na pang-uri? Ayan, nakita ko na. Ayan, mas masarap ang berdeng mansanas kesa sa pulang mansanas. Sabi natin, ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan. So, ano yung pang-uring ginamit ko dyan? O ano-ano? Yung mga pang-uring ginamit ni ma'am dyan. Ayan, meron na tayong sagot. Mahusay, Hershey. Ang isa sa mga pang-uring ginamit ko ay masarap. O, di ba, nilalarawan mo. Ano yung lasa? Masarap. Okay, meron pa. Tama yon, very good. Mahusay, Hershey. Ayan, sabi din ni Zane, mas masarap. Okay, di ba? Kung inyong mapapansin, merong level, merong antas. So, pag sinabing masarap, parang carry lang, parang sakto lang. Kapag sinabing mas masarap, parang di hamak, merong paghahambing, merong pagkukumpara. So, masarap din ang sabi ni Wilfredo. Okay, so tama kayo. Gayon din ang sagot ni Hans Kian. At ni Eunice, so tama yon. Pero maliban sa masarap, gumamit din ako ng mga pang-uri gaya ng kulay, di ba? Yung mga pang-uri kabilang din, yung mga kulay kabilang din yan sa pang-uri. Kasi nilalarawan mo anong kulay ng prutas. So ang mga ginamit ko ay yung berde at pula. Anong kulay yung mansanas? Yung isa, pula, yung isa, berde. So mga pang-uri din yun. Okay? Tingnan naman natin ang sa bagay. Sa bawat pangungusap nyo, sa halos lahat ng inyong binigay na pangungusap, pare-pareho lang ang mga pang-uring ginamit. Sa pangungusap na ito, ang isa sa mansanas ay may pagkakaiba sa kulay kaysa isa. Okay. Sige, tingnan naman natin dito. Ayan. Ako'y may nakita na dalawang prutas na kay sarap tikman. Okay. So, pang-uring ginamit, dalawa. Pang-uring pamilang, dalawa. Okay. Sarap, ayan din. Kay sarap tikman. Ano pa? Ang pulang mansanas ay matamis. So, pula at saka matamis. Ano pa? Tignan natin. Ito. Parehong mansanas, pero magkaiba ang kulay. Okay. So, magkaiba. Ano pa? Okay. So, yun po ang tawag nito. Ang mga pang-uring inyong ginamit. At ulitin natin, sa atin pong paghahambing, tayo ay gumagamit ng mga pang-uri. At doon natin nakikita yung pagkakaiba o pagkakatulad ng katangian ng isang bagay sa isa. Okay. So, ano ba yung paghahambing? Okay. So, pag sinabi nating paghahambing, muli, ito ay isang paraan ng paglalahad. Ito ay nakatutulong sa pagbibigay linaw sa isang paksa sa pamamagitan ng paglalahad ng pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang bagay na pinaghahambing. Okay. So, kapag sinabi nating paghahambing o pagkukumpara,
Okay? Comparison sa Ingles. Okay. Ibig sabihin nito, ipinapakita pwedeng yung pagkakatulad o yung pagkakaiba. Okay. So halimbawa natin, 'di ba, sa kambal. Okay, kahit kambal 'yan, meron pa rin yung pagkakaiba. O halimbawa, yung isa maaring mas matangkad, yung isa syempre mas maliit. Maaring yung isa mahiyain, yung isa sanay na humarap sa iba't ibang klase ng tao. So isa yung paraan ng paghahambing. So naipakita natin yung pagkakatulad nila. Ano yung pagkakatulad nila? Pareho ng hulma ng muka, di ba? Dahil nga kambal, so magkamuka. Ano yung pagkakaiba? Base dun sa sinabi ko, yung kanilang tawag nito, taas. Okay, at yung kanilang ugali. Ipakita natin ang pagkakaiba. Gayon din dun sa mga pangungusap natin tungkol sa prutas kanina, di ba? Nakita natin yung pagkakatulad. So parehong prutas. Ano yung pagkakaiba? Yung kulay. Okay? So, yun po ang paghahambing. Pinapakita ang pagkakatulad o pagkakaiba.